Anak sa iring talaga. Kamusta mga kalingap, mga ka-Adonis? Kamusta ang inyong araw? Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging gwapo. Pero sad to say, mukhang hindi na magiging gwapo ang inyong Adonis ng kalingap pag nagkataon. Mukhang hindi siya makakatulog, mukhang mapupuyat ang inyong lingkod. Lalo na kapag nanaginip itong ating kapatid na si Kapeso. Yes, si Kapeso. At kagaya ng ating thumbnail, dalawang bagay ang ating sasagutin na marahil ay patuloy na umuukil-kil, paikot-ikot sa kaisipan ni Kapeso. Kung bakit tayo din naman ay magkakaroon ng strike pag nagkataon at hindi natin alam, baka nga na-strike na tayo, so naghihintay na lamang tayo ng ating pong strike subpoena. Well, ganun talaga ang buhay. No? May kanya-kanya tayong desisyon at karapatan. No? Gaya ng bawat isa sa atin, kailangan nating bigyan ng karapatan. At dahil sa karapatan na yan, marami po tayong mga katanungan. At yan ang gusto ko pong mabigyan ng linaw. At mabuti na lang, kahit papaano, sabi ni Kapeso ay nagbigay siya ng palugit na 1 linggo para daw i-review namin ang aming video. No, kung mayroong video man na ginamit dyan, o thumbnail, o kung sound, or whatever, no, na ginamit daw sa kanya ni Kuya July, sapagkat ito daw din ang gagamitin niya sa amin. At alam natin, doon pa lang sa kanyang live kagabi, nakasama ang inyong lingkod sa kanyang binanggit. Bakit nasabi ni Kapeso na kami ay kasama? Dahil isa daw po ako sa nag-agree sa pagpapastrike sa kanya. Sa pag-strike sa kanya ni Kuya July Paunil. Kaya nga, dito sa ating video, sasagutin po natin yung mga katanungan sa kaisipan ni Kapeso. Pero sa 2 puntos lang tayo magpo-focus. Una, yung sinasabi niyang pagsang-ayon ko, pagko-content ko sa pag-strike ni Kuya July kay Kapeso. Bakit tayo nag-agree? Kagaya ng sinasabi niya. Pangalawa, yung sinasabi niya na kung kailan daw na hindi na siya makakasagot dahil siya ay na-strike na, saka pa daw kami lumabas. O ang inyong lingkod, saka daw nag-content sa kanya na pinapalabas niya na parang sinasabi niya na kami daw ay mga duwag. Na kapag wala na siyang kakayanan na sumagot, saka kami babanat. Yan ang ilan sa ating pong sasagutin. Well, saganang atin naman po sa pagkakataon na ito, si Kapeso po ay nanawagan na, nagbigay ng babala, hindi lamang kay Kuya July, kung hindi dun sa mga ibang reactors na mayroon na ngang nasampulan. At sinasabi niya pa na mayroon pang mga masasampulan. Hindi ko alam kung kasama na ba tayo doon o kung ano man. Well, kung kasama naman tayo doon ay, well, it's very sad. Pero kung hindi naman tayo kasama doon, ay maraming salamat naman. Kaya nga nung sinabi ni Kapeso na, may pagkakataon pa kayo sa loob ng 1 linggo na itago o i-review yung inyong mga video. Dahil pag nagkataon, may strike nga po kami. Kaya nga ang ginawa ko, pinalitan ko na yung mga mukha niya. No, hindi ko alam, dahil ang sabi niya dyan, no, kahit yung previous na mga video, positibo man o negatibo, ay i-strike niya po. So dito pa lang nakuha ko na kung ano ang ibig sabihin ni Kapeso. Kaya nga, sinunod ko siya. Sapagkat masunurin po tayo. At syempre, ayaw din naman nating ma-strike, di ba? Kaya nga nagagalit si Kapeso, kaya nga disappointed siya. Kasi nga, hindi biro ang pag-i-strike. Pero nangyari na nga yan sa pagitan nilang dalawa ni Kuya July. At eto nga, nandito tayo ngayon, tayo po ay kadamay din naman. Dahil dinamayan daw natin itong si Kuya July dun sa pag-i-strike. Kumbaga, sang-ayon daw tayo. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin, karapatan ni Kuya July na i-strike itong si Kapeso kung sa tingin ni Kuya July mayroon ng kalabisan at hindi na tama yung mga sinasabi ni Kapeso. Doon po tayo nag-a-agree na kung mayroon tayong laban sa isang tao na sa tingin natin ay hindi na maganda at hindi na tama ang ginagawa, karapatan niya na gumawa ng karampatang aksyon. Pero hindi ibig sabihin nun na tayo ay nag-agree dito kay Kuya July ay galit na tayo kay Kapeso. At ganun din naman sa side ni Kapeso, hindi ibig sabihin nun na madadamay tayo, na tayo ay nadamay niya sa kanyang strike, ay galit na siya ng personal sa atin. Ang nakita ko dito ng malinaw na malinaw sa gustong mangyari ni Kapeso
kagaya ng kanyang binabanggit na positibo man o negatibong reaksyon ay kanyang bibigyan ng karampatang aksyon na strike. Sa madaling salita, Kapeso want to emphasize something. Gusto niyang magbigay ng statement, mabigat na statement, para maipakita yung kanyang frustration, yung kanyang disappointment, emosyon, ipapakita niya kung gaano kabigat yung ginawa ni Kuya July. At wala siyang sisinuhin dun sa mga sa tingin niya ay nag-agree kay Kuya July. It's not because dahil may nagawa ako kay Kapeso directly. It's not because na mayroon akong sinabi na direktang laban sa kanya. It's all because of the strike that he received from Kuya July. Yung statement na gusto niyang mangyari na iparating sa bawat isa sa mga reactors ng Kalingap na wala siyang sisinuhin, na hindi tama yung kanyang natanggap. And speaking of karapatan, lahat tayo may karapatan kagaya ng sinasabi ko. Karapatan ni Kuya July, yung kanyang ginawa na pag-strike, kung sa tingin niya, kagaya ng binanggit ko kanina, ay mayroong sobra, kung sa tingin niya ito ay hindi nakatanggap-tanggap at mali na, karapatan niya. Ganon din naman si Kapeso, karapatan niya kung ano ang gusto niyang gawin. Kung strike naman si Kuya July, kung strike naman tayo, si Direk Noelsa, sila Jobilito, o kung sino pa, karapatan din po yun ni Kapeso. Kahit na anong paliwanag ang gawin natin dito, depende yan doon sa tao na tatanggap sa kanyang kaisipan kung ang ating pong rason o paliwanag ay tatanggapin. Sa makatuwid, nakabase na lamang yan sa kanyang desisyon. Na kapag sinuwerte-swerte ka at hindi ka napaniginipan, absuelto ka. Pero kung napanaginipan ka naman niya at binangungot pa, may kalalagyan ka. Ganun talaga. Sa ganang atin, siyempre, ayaw nating may strike. Sino ba ang may gusto? Diba? Pero wala naman tayong magagawa dyan. Kung sa tingin ni Kapeso, karapat dapat tayong bigyan ng strike. Kung sa tingin niya, yun ang makakaluwag para sa kanyang damdamin na mabigyan tayo ng strike. Karapatan niya po yan. Simple as that. Tanong, galit ba ako kay Kapeso? Of course not. Hindi ko naman siya kalaban. Kung sa tingin niya, mali at offending para sa kanya yung aking pagsang-ayon kay Kuya July, karapatan niya rin yun. Kung ganun ang kanyang tingin. Kaya nga pumapasok ako ngayon dito sa pagpapaliwanag upang maintindihan niya kung bakit ko yun ginawa. It's up to him. Bakit ngayon lang kami nagsalita o nakisawsaw samantalang noong kasagsagan ng kanilang sagutan nila Doklat ay hindi raw kami sumasagot o hindi kami nagko-content. Bakit ngayon lang daw na na-strike siya at wala siyang kakayanan na sumagot ng halos 2 araw, bigla kaming sumusulpot at nakikisawsaw at nagmamatapang na kagaya ng kanyang iniisip. Sir Kapeso, kagaya ng sinabi mo, ako, uulit-ulitin ko, wala akong against sa'yo, wala akong personal, alam mo yan, na ipaliwanag ko yung side ko kahit noon pa man, ginagalang ko kung ano ang iyong opinion. I-strike mo man ako o hindi. Ito lang ang akin. Nung mga oras na kasagsagan na kayo ay nagkakasagutan nila Dindo, nila Doklab, o kung sino pa man sa Kalingap, reactors, bakit hindi tayo nagkasagutan? Kasi nga, hindi naman ako nagko-content sa'yo. Una, mayroon tayong pinagsamahan, kahit papano. Pangalawa, wala akong makita na rason para direktang mag-content o makisawsaw ng mga oras na yon. Dahil ng mga oras na yon, ang iniisip ko, it's between you and Doklab, between you and Dindo, na paulit-ulit ko nang naririnig noon pa man, hindi na bago sa akin. Kaya hindi ako sumasawsaw at hindi naman kailangan. Kaya kung mapapansin mo, ang mga ikino-content ko, yung mga direktang nasa labas ng Kalingap, na wala naman akong personal na kaugnayan kahit noon pa man. Ito ay isang mababaw na dahilan kung iyong iisipin. Pero yung mababaw na dahilan na yan, ang dahilan kung bakit ayaw kong palalimin yung mga nadidinig ko na issue. Kung bakit ayaw kong lusungin yung inyong mga issue nila Doklab. Regardless kung ano man ang inyong mga pinag-uusapan, sa totoo lang, wala akong idea dyan. Kagaya ng sinasabi mo na huwag pumasok kung wala kang idea, huwag magkomento. It's true. Wala akong personal na direktang idea, yung pinakakalaliman. Kasi nga, mababaw lamang ang tingin ko. Dapat naiintindihan mo kung paano mag-isip ang isang reactor kagaya ng iyong pag-iisip. Tama ba? Kaya I assumed na maiintindihan mo ang lahat-lahat. Hindi dahil sa gusto ko tang direktang tirahin, hindi dahil sa kung anumang bagay na personal na meron ako sa'yo.
Hindi dahil sa pagkakataon ko na at ako ay duwag kung kailan ka nakatalikod saka ako titira. It's not like that. You also believe na kaya kong gawin ng harapan na tumira sa'yo kung gugustuhin ko. Na kaya kong tapatan yung mga argumento mo, punto per punto. Pero ang katanungan na manggagaling sa'yo, bakit hindi ko ginawa? Kasi nga, una, hindi na ako interesado pa. Nung pumutok ang strike sa'yo ni Kuya July, alam mo ba kung bakit ako nag-content? Kasi nga, bilang reactor, kagaya na sabi ko kanina, hindi ako sumasawsaw kasi wala namang bago. Yung pagkakataon na ito yung pinaka-isa sa malaking issue na bago sa loob at labas ng Kalinga pagdating sa usapin ng strike. Pero hindi ibig sabihin nun na gusto ko itang direktang ma-strike na kahit sinong lumaban sa'yo ay kailangan i-strike ka. Ang pinag-uusapan natin dito na kung sa tingin ni Kuya July ay may kalabisan at dapat kang i-strike, in his personal decision, gawin ni Kuya July. Kaya nga, ang sabi ko, minalas-malas ka kay Kuya July. Ang sabi ko, congratulations sa'yo. Sapagkat you didn't expect that. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi mo in-expect yan. Akala mo okay lang, argumento lang, sagutan lang. Punto por punto lang. Pero nakarating sa pagkakataon na yan dahil sa mga bagay-bagay o issue between you and Sir July. Subalit sabi mo nga, titigilan mo lamang siya kung makakapaglabas siya ng resibo na patunay na ang iyong negosyo ay bagsak na at ikaw ay umaasa na lamang sa YouTube kung kaya ikaw ay bumalik sa pagbablog. Sa makatuwid, kung wala kang natanggap na kasagutan kay Kuya July, hindi mo na kailangan antayin pa yung resibo. Ibig sabihin doon, Kuya July is just making a point yung mga tendencies, yung mga possibilities, sapagkat yun ang gusto niyang sagutin mo at patunayan mo na hindi mo ginagawa ang pagkukontent na yan dahil sa pakinabang sa revenue sa YouTube. Hindi dahil sa bagsak na ang iyong negosyo. Ang gustong mangyari ni Kuya July, patunayan mo sa kanya na ang pagbabalik mo is because your passion is back for every arguments between you and Kalingap. At dito nga sa sinabi mo, dahil kay Dr. Love. Ganun lang naman kasimple yun. Kung hindi na ibigay ni Kuya July sa'yo yung hinihingi mong resibo, ibig sabihin nun, stop na. At kung naniniwala sa'yo yung mga tagsuporta mo, iisipin nila na wala nang dapat pang pag-usapan na ikaw ay wala nang dapat din namang patunayan. Pero ang nangyari, ayaw mo nga tigilan si Kuya July dahil wala ngang maibigay na resibo. At dahil ayaw mo siyang tigilan, nangyari nga yung strike na yan. At yun nga ang sinasabi natin, nakarapatan ni Kuya July na mag-strike sa'yo kung sa tingin niya sobra na, kung sa tingin niya ayaw mong tumigil na. Na binigyan naman namin ng reaksyon, hindi para durugin ka, kung hindi content namin yun between you and Sir July. Na nando doon yung sa tingin ko na bago sa aking pandinig at paningin na dapat bigyan ng reaksyon. Sapagkat hindi lamang ito applicable sa iyo between you and Sir July, kung hindi applicable din naman doon sa mga ibang tao, sa loob man ng Kalingap, sa labas man ng Kalingap, na itong ganitong klaseng pangyayari ay pwede rin namang mangyari sa kanila. At yan ang sinabi ko doon sa aking pangalawang vlog. Ganun lang naman kasimple yun. Ngayon, kung sa tingin mo, mali ang ginawa ko, mali yung aking pagko-content, it's up to you. Kung sa tingin mo, gusto mo akong strike, karapatan mo yan. Sinasabi ko sa mga viewers ko, karapatan ni Kapeso na i-strike tayo kung sino man ang gusto niyang i-strike. Kung sa tingin niya, ito ang nararapat. Kung sa tingin niya, ito po ang makakasatisfy sa kanya. Ulitin ko, wala po tayong personal na against kay Kapeso. Kung tayo ay i-strike niya, wala tayong magagawa dyan. Igagalang natin ang kanyang desisyon. At karapatan niya yan. Absolutely 100% karapatan ni Kapeso yan. So, ang gagawin na lamang natin, kung meron man, kung dadating man yan, ay haharapin natin. Ganun talaga dito sa social media. Hindi tayo dapat basta umiyak. Gawin natin kung ano ang nararapat, kung sa tingin natin tatanggap tayo ng strike, at alam naman natin na wala tayong direkta na problema o kasalanan dyan, at still ginawa ni Kapeso yan, and it would satisfy him, then let it be. Wala tayong magagawa. Kung hindi naman tayo may strike, edi ayos, di ba? Okay na yun, at least, di ba? Peso, baka naman. Baka naman eh. Baka naman. Hindi. Hopefully, ito ay naging malinaw. Ulitin ko hindi tayo nag-content kay Kapeso nung mga oras na siya ay nakadapa at hindi siya makakasagot at pagkakataon na natin. Walang ganun. Nagkataon lang na itong strike na ito ay sa tingin ko mas interesting kesa dun sa issue nilang dalawa ni Doklat. At hindi nga ako nagkamali. Nakakaiba ito at bago ito at interesting itong content na ito sapagkat kasama na tayo sa strike. Yun lang.